Sa simula ng pelikula, nakita natin na daan-daang taon na ang nakalilipas, at naubos na ng mga tao ang mga mapagkukunan ng Earth na humahantong sa kaguluhan at digmaan. Upang iligtas ang lipunan, ang mga siyentipiko ay lumikha ng mga espesyal na orchids bilang isang bagong mapagkukunan ng enerhiya. Nagpatuloy ang mga salungatan na nagudyok sa pag-imbento ng pagbabagong anyo, isang pamamaraan na ginagawang perpekto ang mga individual kapag sila ay 16 na taong gulang na. Ang mga taong nagbago ay tinatawag na mga gwapo at masayang namumuhay sa lungsod, habang ang mga hindi sumasailalim sa operasyon ay kilala bilang mga pangit at naninirahan sa Oblieville. Si Tali, malapit na sa 16, ay sabik na umaasa sa kanyang pagbabago. Gumagamit siya ng mirror app para maisip ang kanyang sarili sa hinaharap at ibinabahagi niya ang isang malapit na kaugnayan sa kanyang matalik na kaibigan na si Paris, na mas matanda at ooperahan sa susunod na araw. Tinatawagan nila ang isa't isa na Nose at Squint at madalas na lumabas para manood ng mga magagandang party sa lungsod. Parehong may magkatugmang peklat sa kanilang mga kamay, na nangangako na panatilihin ang mga ito pagkatapos maging maganda. Kapag may lumabas na patrol drone, nagmamadali silang bumalik sa kanilang mga dorm. Sa susunod na pagpupulong, nalaman ni Tali ang tungkol sa The Smoke, isang napapabalitang lihim na lugar sa labas ng lungsod na pinamamahalaan ng isang lalaking nagngangalang David. Ang Gobernador Cable ay nagsasalita tungkol sa kahalagahan ng pagiging maganda. Nang maglaon, ang lahat ng 16 na taong gulang kabilang si Tali ay tinawag at nagpaalam siya kay Paris, na hinihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa tulay sa loob ng isang buwan. Nang gabing iyon, habang nanunood ng mga fireworks, inalala ni Tali kung paano sila naging matalik na magkaibigan ni Paris pagkatapos niyang bigyan ng sarili ng isang katugmang peklat na simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Lumipas ang mga araw habang pumapasok si Tali sa mga klase at tinitingnan ang kanyang hitsura, sabik na naghihintay ng mga mensahe mula kay Paris, ngunit walang dumating. Pagkalipas ng isang buwan, sinira niya ang kanyang bintana para makatakas, naiwan ang kanyang tracker ring. Sa tulay, nakita ni Tali na wala si Paris at umakyat sa lungsod, nagtatago sa mga halaman. Nang naghulog ang isang party-goer ng maskara, dinampot niya ito, na gumagawa ng hologram na nagpapaganda sa kanya. Sa party, namangha siya sa mga palamuti ngunit laking gulat niya nang hindi siya nakilala ni Paris, at nalaman niyang nawala ang peklat nito, na sinasabing mula nang nahiwalay ito sa kanya. Biglang na-detect ng security system si Tali, at tumakbo siya na nagtapos sa balkonahe. Kumuha siya ng bungee jacket at tumalon at ligtas na lumapag sa malapit. Habang papalabas siya, hindi sinasadyang na alerto niya ang isang drone ngunit naligtas siya ng kanyang kaklase na si Shay, na tumulong sa kanya na makatakas gamit ang isang hoverboard. Nagpasalamat at pumasok si Tali sa kusina upang magdala ng merienda. Ang mga batang babae ay nabuklod sa pakiramdam na naiwan, habang ang kanilang mga kaibigan ay 16 na taong gulang at nadiskubre na pareho sila ng kaarawan, at nasa sabik na maging maganda ng magkasama. Kinabukasan, nagdala si Shay ng dagdag na hoverboard para turuan si Tali, ngunit agad siyang bumagsak. Sa paaralan, nagulat si Tali nang ibalik ng mga batang babae ang isang bihirang libro kay Shay, iniisip kung ang mga paglalarawan nito ng kalikasan ay nauugnay sa usok. Hiniram ni Tali ang libro ngunit naiinis siya nang tinawag siya ng mga babae na mayabang, na nagpapahiwatig na sinabi ni Shay sa lahat ang tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran. Nag-aalala tungkol sa magiging resulta, tiniyak sa kanya ni Shay na gusto ng system na maging maganda ang lahat. Lumipas ang mga araw, nagbabasa ng libro si Tali ngunit nangangarap na maging maganda. Ipinagpatuloy ni Shay ang pagtuturo sa kanya ng hoverboarding, at hinahak ni Tali ang kanyang singsing para sa karagdagang pagkain. Ipinakita ni Tali kay Shay ang kanyang magagandang disenyo, ngunit hindi gaanong interesado si Shay sa operasyon. Sa kalaunan, naging bihasa si Tali sa hoverboarding, at masaya silang gumawa ng mga trick. Nang ibalik ni Tali ang libro, ipinahayag niya ang pagnanais na makita ang kalikasan. Iminungkahi ni Shay na wag nang ituloy ang operasyon, ngunit nakakita si Shay ng kakaibang ideya. Dinala ni Shay si Tali sa gilid ng kagubatan, kung saan iniwan nila ang kanilang mga singsing at tumawid sa isang ilog sa kanilang mga hoverboard, na natuklasan ang mga guho ng isang lumang lungsod. Inihayag ni Shay na totoo ang usok at inanyayahan si Tali na umalis kasama niya noong gabing yun, ngunit tumanggi si Tali na gustong maging maganda. Nabigo at binigyan na lang ni Shay ng direksyon si Tali patungo sa usok kung sakaling magbago ang isip nito. Niyakap siya bago umalis na sakay ng kanyang hoverboard patungo sa apoy ni David. Sa kaarawan ni Tali, pumunta siya sa klinik para sa kanyang operasyon ngunit siya lang ang hindi tinatawag. Dinala siya ng gwardya upang makita si Dr. Cable, na nagpahayag na nawawala si Shay. Nang sabihin ni Tali na wala siyang alam, nakita ni Cable ang kanyang kasinungalingan at binalaan siya na si Shay ay nasa panganib dahil sa pag-brainwash ni David. Iginiit ni Tali na wala siyang alam at pinabalik sa kanyang dorm nang walang operasyon. Nang gabing iyon, nagulat si Tali nang makita si Paris sa kanyang bintana. Ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari, at iminungkahi niyang sabihin niya kay Cable ang alam niya para magkasama sila. Kinabukasan, si Tali ay dinala pabalik kay Dr. Cable na nagpaalam sa kanya na si David ay gumagawa ng sandata para sa lakayin ng lungsod, at kailangan ni Tali na lumabas sa usok upang mahanap ito. Kung magtagumpay siya ay magkakaroon siya ng kanyang operasyon.
Binigyan siya ni Cable ng kumikislap na kwintas upang maisaaktibo kapag nahanap niya ang sandata. Kasunod ng mga direksyon ni Shay, sumakay si Tali sa kanyang hoverboard sa isang lumang roller coaster ng milya-milya. Nahulog siya sa kakahuyan ngunit nahuli siya ng force field. Sa paghahanap, nakita ang inabandonang riles ng tren, sinundan niya ang mga ito patungo sa usok. Sa loob ng maraming araw, nabubuhay si Tali sa ligaw gamit ang kaalaman mula sa libro, pagtuklas sa kalikasan at pag-akyat sa bundok. Nang naabot niya ang isang puwang sa mga riles sa ibabaw ng isang kanyan, ang kanyang hoverboard ay namatay sa himpapawid. Ngunit ito ay bumukas muli bago siya tumama sa lupa na nagpapahintulot sa kanya na ligtas na magpatuloy. Naghihintay sa isang patlang ng mga bulaklak gaya ng itinuro, nagulat si Tali nang iligtas siya ni David at iniska ng mga tracker. Wala ito sa kanyang hoverboard ngunit nakita sa kanyang kwintas. Samantala, ang koponan ni Cable ay inalertuhan na ang tracker ay inalis, na nag-udyok sa isang paghahanap. Kinaumagahan, narating ni David at Tali ang isang smoke outpost kung saan masayang nagkitang muli si Tali at Shay, kahit na si Croy ay kahinahinala. Habang nagkakampo sila, nagtanong si Shay tungkol sa kwintas ni Tali, at nagsinungaling si Tali na nagsasabing regalo ito mula kay Paris. Nagulat sa kaligayahan si Shay sa kabila ng mga babala ni Cable, ang pagtatangka ni Tali na ingatan siya ay humantong sa isang pagtatalo, ngunit sa huli ay pumayag siyang bigyan ng pagkakataon ng usok. Kinabukasan, nalaman ni Tali na ang usok ay sadyang nag-aapoy upang sirain ang mga orchid, na nakakalason at nakakapinsala sa kapaligiran. Ipinaliwanag ni David na ang gobyerno ay nagsinungaling tungkol sa mga orchids na isang malinis na mapagkukunan ng enerhiya at inanyayahan si Tali sa isang misyon upang patunayan ito. Sa kabila ng mga pagtutol ni Croy, sinuportahan ni Shay si Tali, at lumipad sila sa isang inayos na solar-powered helicopter. Mula sa itaas, nakikita ni Tali ang mga lugar na dating puno ng mga orchid na ngayon ay naging mga disyerto. Gumagamit si Shay ng flamethrower para sunugin ang mga orchids, ngunit nang ma-detect ng tablet ni Croy ang paggalaw, ibinaba ni David ang helicopter para magtago sa usok, na naging sanhi ng pagkahulog ni Shay. Habang papalapit ang mga scout, tinali ni Tali ang isang bag sa lubid para sa bigat, itinapon ito at bumaba upang hanapin si Shay. Natagpuan niya siya at itinapon ang nasusunog na bag sa isang paparating na scout. Hinawakan nila ang lubid at binuhat palayo tulad ng pagtatangka ng isang scout na tumalon. Pagkatapos maglanding, sinisisi ni Croy si Tali para sa kanilang pagtuklas ngunit ipinagtanggol siya ni Shay, at sinabi ni David na sinumang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa usok ay karapat-dapat bigyan ng pagkakataon. Nang gabing iyon, nababahala si Tali sa mga iniisip tungkol kay Cable at sa kanyang pagmamanipula sa mga rebelde. Palihim siyang lumabas at nakita niya si David na naliligo sa ilog, dahilan para mapahiya siya. Kinabukasan, si Tali ay nakapiring at dinala sa usok, isang komunidad na naninirahan sa kalikasan. Mas mahirap ang buhay niya roon kaysa sa lungsod, ngunit kinikilala niya na mas masarap ang pagkain kapag lumaki sa pamamagitan ng kamay. Sa usok, lahat ay nagtatrabaho, walang pera, at pinagsasaluhan ng mga mapagkukunan. Pinahahalagahan nila ang kapayapaan at muling ginagamit ang mga riles ng tren para gumawa ng mga kasangkapan. Sinubukan ni Tali na sumilip sa isang kakaibang pinto ngunit nahuli siya ni Croy. Tumutulong siya sa paggawa ng mga kasangkapan, nasisiyahan sa maanghang na pagkain, at nakikilahok sa mga sayaw. Tinuruan siya ni David na gumamit ng pana sa pangangaso, at pagkatapos ng ilang pagsubok, naabot niya ang target. Sa kanilang pagbabalik, ipinahayag ni David na hindi pa niya nakita ang lungsod, na ikinagulat ni Tali. Niregalo niya ang kanyang pares ng guwantes na ginawa niya, na may espesyal na kahulugan. Nang maglaon, isang miyembro ng usok ang bumalik na nasugatan mula sa nasusunog na mga orchids at nagbabala na ang mga scout ay nasa malapit, na kumikilos ng mas mabilis at mas malakas kaysa karaniwan. Napansin niya si Tali na nakasuot ng guwantes, na nagmumungkahi na gusto siya ni David at hinihikayat niya si Tali na magpasya kung ano talaga ang gusto niya. Habang naglalakad kasama si David, nakarinig si Tali ng mga alingaw tungkol sa isang sandata upang sirain ang lungsod. Dinala niya siya sa isang bahay kung saan nakilala niya ang kanyang mga magulang, sina Az at Maddie, na nagbabantay ng mga libro. Ang mga dating cosmetic surgeon ng gobyerno, naging kahinahinala sila sa mga pagsubok at natuklasan na ang mga pisikal na pagbabago mula sa pagiging maganda ay nagpabago rin sa utak ng mga tao. Ang operasyong ito ay naging mabagal at pipi ang mga tao habang nakadarama ng kasiyahan, na nagpapahintulot sa pamahalaan na kontrolin sila. Marami ang namatay sa operasyon, isang katotohanang inilihim. Nang malaman ni Cable na alam ni Az at ni Maddie ang totoo, ninakaw niya ang kanilang pananaliksik. Binigyan ng lunas ang mga doktor para makapag-isip ng mabuti, habang pinili ng mga magulang ni David na tumakas at mamuhay ng natural sa kakahuyan. Sinusubukan nilang muling likhain ang lunas, ngunit kulang sila ng isang sintetikong sangkap, na nag-iiwan lamang sa kanila ng isang pangunahing serum, na siyang sandata na maaaring sirain ang lungsod. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, itinapon ni Tali ang kanyang kwintas sa apoy at pinili ng manatili sa usok. Sinubukan niyang ipagtapat kay David ang kanyang mga nakaraang aksyon, ngunit tinanggap siya nito bilang isang bagong tao, at naghalikan sila habang kumikinang ang kwintas sa apoy.
Sa umaga, inaatake ng sasakyang panghimpapawid ng lungsod ang usok, na nagdulot ng kaguluhan habang kinukuha ng mga scout ang mga rebelde kabilang si Shay. Nagtago sina Tali at David, ngunit nalungkot nang makitang naging scout si Paris. Nahuli rin sina Az at Maddie, at hiniling ni Cable na malaman ang kinaroroonan ni David. Nang tumanggi ang mga magulang ni David na magsalita, inutusan ni Cable si Paris na patayin si Az. Nagmamadaling nakialam sina Tali at David ngunit huli na ang pagdating. Ibinunyag ni Cable ang pagkakanulo ni Tali na ibinabalik ang usok laban sa kanya. Habang nagkakagulo, lihim na inilagay ni Maddie ang serum sa bulsa ni David. Habang inaanunsyo ni Cable ang mga mandatoryong operasyon para sa lahat, sinunog ni Tali ang supply shack at tumakas sa bintana gamit ang isang crossbow bago pumasok ang isang scout. Ang pagsabog ay nagpahintulot kay David na tumakas, ngunit hinabol siya ng isang scout hanggang sa mapahinto siya ni Tali gamit ang isang arrow. Gusto silang habulin ni Paris, ngunit iginiit ni Cable na umalis na sila. Sinira ng ilang scout ang pananaliksik ni Maddie at sinunog ang lugar habang pinipilit ng iba ang mga bilanggo na sumakay sa sasakyang panghimpapawid. Pagkaalis ng sasakyang panghimpapawid, nag-ipon si David ng mga supply para sa isang rescue mission. Sinubukan ni Tali na tulungan ang isang nababagabag na rebelde, ngunit inatake siya nito na nagdududa sa kanya. Iginiit niya na kailangan siya nito dahil hindi pa siya nakapunta sa lungsod. Ipinakilala ni Tali si David sa mga estudyanteng nagbabasa ng libro ni Shay na nagpapatunay na totoo ang usok. Siya ay humiram ng isang interface ring upang lumikha ng isang distraction na humahantong sa mga kabataan na magsulat. Ang usok ay nabuhay sa kalangitan na may mga hoverboard. Pagkaalis ng sasakyang panghimpapawid mula sa klinik, pumasok sina Tali at David sa isang tunnel at ligtas na nakarating gamit ang mga bungee vests. Nabigo si Tali sa paghack ng lock, at nang binuksan ng isang Pretty ang pinto, nilabanan siya ni David at dinaig siya. Kinuha ni Tali ang singsing ng Pretty at nilock nila ang pinto para palayain ang mga bilanggo, at nakitang sumailalim na si Shay sa operasyon. Biglang dumating sina Cable at Paris, at puwersahang pinapasok sina Tali at David sa mga surgery machine. Sa pagsisimula pa lang ng proseso, lumitaw ang helicopter ng usok at gumamit si Croy ng flamethrower, dahilan para tumakas si Cable at Paris. Ang mga makina ay nasira at huminto sa operasyon. Sinunggaban ni Tali si Shay habang kinukuha ni Maddie ang isang kinakailangang bahagi. Tumakbo ang grupo sa rooftop at nakita si Paris. Sinubukan tawagin siya ni Tali gamit ang kanilang mga palayaw ngunit mali ang interpretasyon ni David sa paghawak ni Paris. Biglang isang pag-atake at dinaig ni Paris si David, ngunit gumamit si Tali ng hoverboard para harapin si Paris na naging sanhi ng pagkahulog niya sa talon pagkatapos tawagin ang kanyang palayaw. Ang grupo ay nakatakas sa mga hoverboard at nakita ang mga kabataan na nag-crash ng mga drone. Nagtago sila sa isang inabandonang lungsod, kung saan kinuha ni Maddie ang serum mula sa bulsa ni David upang tapusin ang lunas, ngunit hindi sigurado sa mga epekto nito. Tumanggi si Shay na kunin ito, kaya nagboluntaryo si Tali na subukan muna ito. Plano niyang sumailalim sa operasyon at pagkatapos ay kunin ang lunas, na nangangakong magsenyas kung ito ay gagana. Habang papalapit ang sasakyang panghimpapawid at si Cable, hinayaan ni Tali ang mga scout na arestuhin siya pagkatapos ng huling paalam. Nang maglaon, namuhay si Tali bilang isang perpektong maganda sa isang magarbong apartment, na sinasabing mahal niya ang kanyang bagong buhay. Ngunit ang peklat sa kanyang kamay, ay nagpapakita na siya pa rin ang kanyang sarili, at nagsisinungaling bilang isang espiya. Maraming salamat po sa inyong panunood at hanggang sa muli.